Diyos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man nung unang-una, na ang tao'y nasugmok sa sala. Pinangako ang Birhen ay maglilihim, ang sanggol niya ay Emmanuel. Masaya nating ipaghanda ang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Linggo ng kagalakan, hilingin natin ng biyaya ng kagalakan na sa Diyos lamang nagmumula. Kagalakan, anuman ang ating sitwasyon, kagalakan sa piling at sa patnubay ng Panginoon upang tayo maging marapat sa misa, halina't magsisimuna para sa ating mga pagkakasala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating mga natatanging intensyon. Pakisama po ang intensyon ng mga OFW, ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit, pati na ang mga nag-aalaga sa kanila. Magdasal natin ang kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga minamahal na yumao. Pakisama po ang kaluluwa ni Edsel Lomboy at ang katarungan para sa kaniyang kamatayan. Proteksyon para sa kaniyang asawang si Jackie Lee Lomboy. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo po kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo po kami sa pagkapasalamat sa iyong kaloob sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, maririnig ang himig ng kagalakan sa sulat ni Propeta Sophonias. Ang araw ng Panginoon ay isang masayang pagpipista sa Jerusalem. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawian, dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Siyon, huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos, parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan, babaguhin ka ng kanyang pag-ibig, at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at walang muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Umawit kayo ng papuri poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipinahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at banal ng Israel. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Sa ikalawang pagbasa, matutunghayan ang kagalakan ni San Pablo sa pagsulat niya ng liham sa mga taga-Filipos. Nais niya na ang kagalakang ito ay manatili sa kanila hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at ng di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Please all stand. Hallelujah, 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 hallelujah. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to bring glad tidings to the poor. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit, A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. glory to you, O Lord. The crowds asked John the Baptist, "What should we do?" He said to them in reply, "Whoever has 2 cloaks should share with the person who has none. And whoever has food should do likewise." Even tax collectors came to be baptized, and they said to him, "Teacher, what should we do?" He answered them, "Stop collecting more than what is prescribed." Soldiers also asked him, "And what is it that we should do?" He told them, "Do not practice extortion, do not falsely accuse anyone, and be satisfied with your wages." Now the people were filled with expectation, and all were asking in their hearts whether John might be the Christ. John answered them all, saying, "I am baptizing you with water, but one mightier than I is coming. I am not worthy to loosen the thongs of his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. His winnowing fan is in his hand to clear his threshing floor
and to gather the wheat into his barn, but the chaff he will burn with unquenchable fire. Exhorting them in many other ways, he preached good news to the people. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Shout out po sa mga OFW natin, na mga kapatid, ang red na lasong ito ay laging para sa inyo. Mabuhay po kayo. Welcome po sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish, kung saan hayos lang umiyak. At samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Sorry po pala at na-late ulit tayo ng simula. Sorry bago ang lahat. Siguro naman, lahat tayo, gusto nating maging masaya. Tama po ba? Actually, hindi lang masaya, kundi masayang masaya or totoong masaya. Pero papaano nga ba? Sapat na ba yung tayong umingiti at tumatawa? At dapat po ba ang sitwasyon muna ay maganda para tayo maging tunay na masaya? Papaano yung hindi ganong nangingiti? Hindi na po ba masaya yung mga yon? At papaano kung pangit ang sitwasyon? Hindi na po ba tayo po pwedeng maging masaya? Pag ganon? Yan ang intro natin sapagkat tayo ngayon ay nasa linggo ng kagalakan. Kaya ang kulay ng liturya ay, Gerard, kakatuwa. Ganda ko dito. Yan kasi ay kulay ng kagalakan sa liturya ng simbahan. Kaya't ang tema ng ating mga pagbasa ay kagalakan. Mag-concentrate na lang muna tayo doon sa ikalawa. Sa ikalawa, narinig po ninyo ang sabi ni St. Paul, rejoice always in the Lord. I say it again, rejoice. Di po ba? Parang may problema tayo doon. Unang-una, sa salitang always. Magalak kayong lagi. Rejoice always. Wala naman pong masama. Gusto natin yon. Bakit nga ba? Gustong-gusto natin maging laging masaya. Pero papaano? Lagi ba tayong walang problema? Lagi bang may pera? Lagi bang malusog? Lagi bang okay ang pagkasama? Hindi. So paano maging lagi na maging masaya? Yung iba sa inyo, kamakailan lang, masayang masaya. Yung mga nagtatrabaho dyan, kasi nakuha na ninyo yung matagal nyo kinakanta sa isip ninyo, ibigay mo na ang aming Christmas bonus. E tinatanggap mo na, masayang masaya ka. Kamakailan lang yan. Ngayon, ano na? Ngangan na. Kasi ang Christmas bonus mo, patay na. In fact, nailibing na in loving memory of your Christmas bonus. Ala-ala na lang siya. Yung iba sa inyo, excited na, kamakailan lang. Kasi alam mo, magki-Christmas party na kayo. May pandayo ka eh. May pandayo ka na susuot mo para makita ng mga katrabaho mo. Shoes, damit, pantalon, blouse, dress. Pero nabago yon. Nang i-text ka ng group leader ninyo, team leader ninyo, o kaya manager ninyo, na oblige ka na sumayaw sa inyong Christmas party. Kaya hindi ka na makatulog. Kasi alam mong parehong saliwa, kaliwa ang mga paa mo. Kung pwede ka nga lang magreklamo sa dole, gagawin mo eh. Pinipilit po akong sumayaw sa Christmas party. Diba? Lalo nang alin mo mang isipin, kahit binabagal-bagalan, hindi mo talaga makuha. Mabagal na. Slow-mo version Yung apat. Parang ako, hindi ko talaga makuha yung sayaw na yan. Kaya nalulungkot ka. Kaya
Huwag masyadong depende sa mga ngiti na yan. Nako, madaling mabago yan. Halimbawa, yung ngiti ng gwardiya ninyo sa school o kaya sa kumpanya. Maganda yung mga messages na re-receive niyan. Kaya, masaya yan. Kaya kahit na hindi ka pwedeng dumaan, pinadataan ka, napakabait niyan. Pero wag ka. Oras na makatanggap yan mula sa kanyang nililigawan at kasintahan ng pangit na message, sa kabilang gate ka na dadaan. You see, mahirap mag-maintain ng kaligayahan. Sabi nga natin, life has full of ups and down. So may problema tun sa lagi, sa always. Paano yun? Mas lalo tayo magkakaproblema kung raramdamin natin yung sense nung sinasabi ni St. Paul. Sabi niya, rejoice always in the Lord. I say it again. Inuulit ko. Pag inuulit mo, seryoso ka eh. Baka makalimutan niyo. Baka hindi niyo pansinin. Mahalaga ito. Nangungusap ang Panginoon sa pamamagitan ni San Pablo. Yan ang sinasabi niya sa atin. Rejoice always in me. I say it again. Rejoice always. Tandaan natin na ang buhay na gusto ng Diyos para sa atin ay buhay na ganap at kasiyasya. Gusto ng Diyos na tayo maging masaya. Hindi lang sa kabilang buhay, kundi kahit dito pa rin sa lupa. Yes, may mga problema, pero hindi dapat maging hadlang yan para tayo maging masaya. Ang langit ay nagsisimula dito sa lupa. Lagi kong sinasabi, hindi tayo nilikha ng Diyos para palungkutin lang dito sa lupa, para pasayahin sa kabila. Hindi ganun ng Diyos. Dito pa lang sa lupa, gusto niya, kahit papaano lang, tayo maging masaya na. Kaya inuutusan niya tayo. Mag-ala kayong lagi sa akin. May problema rin tayo doon. Di ba? Ang kaligayahan, dapat, emosyon yan damdamin yan na kusang dumarating. Depende sa sitwasyon natin. Hindi mo kinakailangang utusan ng tao para maging masaya. Pwede ba yon? Namatayan utusan mo, maging masaya ka. Hindi pumasa sa board exam, utusan mo, maging masaya ka. Mahirap yun. So paano natin intindihin yon? Tandaan natin, nang inuutusan dito, hindi ang emosyon natin, kundi ang kalayaan natin. Kasi sa emosyon natin, wala tayong magagawa eh. Hindi natin kayang kontrolin. Ang emosyon natin, pag galit ka, galit ka. Pag malungkot ka, malungkot ka. Hindi ka po pwedeng magkunwari doon. Hindi mo po pwedeng ipagbalat kayo yon. Natural yon, totoo yon. Pero, kahit nalulungkot ka, pwede kang hindi mapakos sa kalungkutan. Kahit natatakot ka, pwede kang hindi patalo sa pagkatakot mo at sa pag-aalala mo. Doon papasok ang kapangyarihan ng ating kalayaan. Kasi po pwede tayong tuksuhin ng demonyo sa pamamagitan ng ating emosyon. Nasasaktan ka, nahirapan ka, nagagalit ka. Pwede tayong tuksuhin ng diablo sa pamamagitan ng ating sitwasyon. Hindi ka pumasa, namatayan ka. Kung ano-ano nang sasabihin niya. He'll take advantage sa emosyon, sa sitwasyon natin. Pero may kalayaan tayo. Maniniwala ka ba sa kanya? Mag-give in ka ba sa sinasabi niya? Tatanggapin mo ba yung sinasabi niya? Hindi ba? Kahit ano ang mga pinagdaraanan natin, kahit ano ang mga pinagdaraanan natin, pwede natin sabihin at pwede natin i-claim at panghawakan. Ang Diyos ay mabuti pa rin. Ang Diyos ay makapangyarihan pa rin. Ang Diyos ay may magandang plano pa rin para sa akin. Yes. Ang Diyos ay po pwedeng hindi mo maramdaman sa oras sa mga matitinding pinagdaraanan. Pero meron kang kapangyarihan, kalayaan, na piliin mo siya mula sa iyong kalooban at hindi niya sasayangin ang iyong paninindigan. Ang sabi ng Panginoon, kung paninindigan mo ko sa harapan ng mga tao, paninindigan kita sa kalangitan. Kung kaya tayong panindigan at kung gusto tayong panindigan ng Panginoon sa harapan ng mga tao, mas gugustuhin ng Diyos din na panindigan tayo sa harapan ng kanyang kalaban, sa harapan ng demonyo. At para sabihin sa demonyo, sabi ko sa iyo, akin yan eh. Sabi ko sa iyo,
Kahit anong pagsubok ang bigay mo dyan, sa akin sasampalataya yan. Pwedeng mangyari yan. Kahit sa gitna ng mga matitindi nating pinagdaraanan, pwedeng ang Diyos ay hindi natin maramdaman, pero pwedeng siya ay ating piliin at panandigan. At mararanasan natin ang kanyang kabutihan at kapangyarihan. We may not have the power to feel God in moments of problems and difficulties, but we have the power to choose God. And that is enough for us to feel His power and His love. Yun. Yun ang sikreto para sa lagi at para sa pagpayag natin, sige Lord, magiging masaya akong lagi. Huwag mong tingnan ng emosyon mo. Huwag mong tingnan ng sitwasyon mo. Kasi ang sabi, rejoice always, not in your situation, not in your emotion, but in the Lord. Yun ang susi doon. Huwag sa emosyon. Huwag sa sitwasyon. Kasi nagbabago yun. Pero hindi ang Panginoon. Kahit nga maganda yung sitwasyon kahit nga maganda yung emosyon mo, nako, wag kang mag-rely doon. Mababago at mababago yun. Siguro isa kayo sa tulad ng sekretary ko na, nako, baliw na baliw sa tambalan ni Alden at Catherine Bernardo. Natutuwa siya sapagkat alam niya, nagkakamabutihan yata yung dalawa, on and off the camera. Lagi ko nakikita, yun ang pinapanood niya. It's either si Catherine, it's either si Alden, or silang dalawa. Nakikita mo. Yun ang lagi laman ng cellphone. Hindi ko maalaman kung ina-download po niya yun. Kaya minsan nakasagap ako ng chismis. Naisipan kong busitin. Kasi nakita ko dun sa chismis. Ito, sabi sa chismis, Daniel Padilla, nag-ninja moves. Ibig sabihin ng ninja moves, dumiskarte para makausap at mabigyan ng bulaklak si Catherine Bernardo. Aya, sinend ko sa kanya, piniem ko sa kanya. Nako, nasira ko agad ang araw. Nagalit. Father, hindi yan totoo. At hindi yan pwedeng magkatotoo. Oh, totoo. Tuwan-tuwa naman ako kasi nabuwisit ko Diba? Sabi ko, Alden Catherine eta. Aba, alam nyo, makalipas ang mga 5 minuto lang, siya naman ang nag-send sa akin ng balita. Pangontra sa nauna kong balita. Ito ang kanyang balita. Ayan. Catherine Bernardo, tinapon ang bulaklak na binigay ni Daniel Padilla. Hindi talaga patatalo. Sabi ko, bahala ka sa buhay mo. Actually, nag-send pa ng isa Ang natatandaan ko, Catherine Bernardo, binigyan ng mamahaling regalo ni... Parang ganon. Hindi ko alam kung mga totoo pa yung mga chika na yan Basta sabi ko sa kanya, bahala ka sa buhay mo. Kasi kahit na magkamabutihan, kahit nga kayo mag-asawa tandaan mo, merong till death do us part sa mga binitawan mo. So hindi man yan sumakabilang bahay, pwedeng isa sa inyo, sumakabilang buhay. Hindi man kayo magkasabay. So hindi po pwedeng sa tao, sa pangyayari, sa sitwasyon, sa bagay, ibatay ang kaligayahan. Hindi pwedeng mangyari yan. Kasi mabibigo lang tayo pag ganyan. True joy is having Jesus in our life. Pansinin po ninyo, si Mother Teresa, ang ganda ng ngiti niya kahit matanda na siya. At kahit alam mo na naglingkod siya sa mga pinakamahirap na alagaang may sakit o tao sa buong mundo. Hindi ba siya nandire? Hindi ba siya nahirapan? Hindi ba siya nasaktan? Hindi ba siya na-disappoint? Siyempre, natural na mga emosyon yun Natural na mga sitwasyon yun Pero nasa kanyang puso ang Panginoon. Yung mga tinorture hanggang sa patayin ng mga martir ng simbahan, hanggang ngayon nangyayari ito. Nagtataka yung mga nagtotorture. Nagtataka yung mga pumapatay. Sa mga martir ng ating simbahan, akalaan mong papatayin na lang, nagpupuri pa sa Diyos. Papatayin na lang, pinapatawad pa yung mga papatay sa kanila. At
Nagbibiro pa. St. Thomas More, St. Lawrence. Ano sabi ni St. Lawrence? Habang iniihaw siya ng buhay, luto na yan, eto naman, para pantay. Nagtataka talaga yung mga pumapatay sa kanila. At magtataka ka, yung pinagninilayan nating sinulat ni San Pablo, rejoice always. Sinulat niya, hindi habang nakabakasyon siya. Sinulat niya, hindi habang nasa bahay lang siya. Sinulat niya yan, habang nasa kulungan siya. Kung ako yung nagsulat at ikaw ang susulatan ko, sigurado ang magiging laman ng sulat ko, pagdasal mo ako, hirap na hirap ako dito. Ang hirap ng kondisyon ko dito. Yung pagkain namin, baboy na binaboy. Puro tsaka yung kasama ko. At sigurado ko, hindi malayo, maging laman ng sulat ko. Si Lord naman, papakabuti naman ako. Ginagawa ko naman yung mission ko. Bakit niya ako hinayaang makulong dito? Umamin ka, pwedeng maging ganyan din ang laman ng sulat mo. Nakakulong ka. Alam mong papatayin ka. Todo gwardyado ka. Pero yung mga sinulat ni San Pablo, hindi lang ito, marami ito. Wala kang mababakas na kalungkutan sapagkat ang Panginoon ay nasa kaniyang kalooban. Ayaw ba natin ng kaligayahan na ganyan? Kung bakit hinahanap natin ito kung kani-kanino at kung saan-saan. Hindi na tayo nadala sa mayat mayang mga kabiguan. Kayo kapag nakikita nyo kami mga pare, mga madre, parang naaawa pa kayo sa amin Halimbawa ngayon ako may sakit. Iniisip nyo siguro, sinong nag-aalaga sa akin? At paano pag tumanda ako, sinong mag-aalaga sa amin? Pakialam ninyo. Hindi ba po pwedeng matuwa kayo sa amin? Sapagkat ngayon secured na ang buhay namin? Sapagkat anuman ang mangyayari, di man kami alagaan ang aming mga mahal sa buhay. Alagaan kami ng Diyos. Hindi ba po pwedeng mas gustuhin nyo yun? Kahit may asawa kayo, kahit may anak kayo, kasi kahit may anak at asawa kayo, sure ka? Naalagaan ka? Paano pag inaalagaan ka na ng buwan na, taon ka nang inaalagaan? Sure ka? Pag inaalagaan ka, hindi ka makakaramdam ng pagdadabog? Hindi ka makararamdam ng pabigat ka na? Kapatid, tamang sabi ng Panginoon, irespeto ang mga magulang, mahalin ang mga anak, maging responsable, mahalin ang bawat isa sa pamilya. Pero ang unang-unang pinamamahal sa atin ng Diyos, ako mahalin mo ng buo. Una ako bago asawa mo. Una ako bago anak mo. Una ako kahit bago ang pinakamama ako. Kasi siya lamang talaga ang aasahan natin, pinakamaasahan natin. Yun ang tunay na kagalakan. Sapagkat ang tunay, hindi peke. Ang peke hindi tumatagal. Ang tunay tumatagal. At makikita mong tatagal ang tunay kapag binabaldog mo yung sapatos, ay tunay yan, tumatagal. Kapag binabaldog mo yung appliances, tunay yan, matagal matibay. Malalaman mong tunay ang kagalakan mo kapag dumarating na yung pagsubok pero kalmado ka. Kalmado ka. Yun ang tunay na kaligayahan. Hindi yung yayayang, ngiti lang ngiti. Bukas makalawa, iyak na. Yung tunay na kaligayahan, kahit walang mababakas ng ngiti, pero sa loob mo panatag ka. Yun ang tunay na kaligayahan. Kasi nangako ang Panginoon sa ating ikalawang pagbasa, He will guard our minds and our hearts. Nakakulong si San Pablo habang sinusulat niya ito. Kaya alam niya ang feeling ng gwardyado. Napakamakapangyarihan ng mga Romano. Bukod pa sa ipapataw na parusa sa isang Romanong nagpapaya sa binabantayan niya, kamatayan. Kung ikaw yung Romano, makapangyarihan ka na. Tapos ang ipapataw na parusa sa iyo, kamatayan. Kapag nakatakas yung binabantayan mo, papabayaan mong makatakas yung binabantayan mo, nasa sa isip ni San Pablo yun. Habang sinusulat niya, kapag nasa sa puso niyo at buhay niyo ang Diyos, gagwardyahan niya ang puso ninyo. Parang sasabihin ng Panginoon, walang makalalapit dito. Yes, matatakot ka pa rin. Yes, malulungkot ka pa rin. Yes, mahihirapan ka pa rin. Pero hanggang dito lang. Hanggang katawan lang. Hindi
lalalim hanggang kalooban. Mananatili sa iyo ang kapayapaan. Ito sana mga kapatid, ang hilingin nating uri ng kagalakan. Para mangyari yan, huwag mong katatamaran ang pag-isimba. Huwag mong katatamaran ang pagdarasal. Kahit ikaw lang mag-isa. Para mangyari yan, yung sinasabi ni Juan Bautista sa mabuting balita, gawin mo ang dapat mong gawin. Gumalang ka. Magbigay ka. Pasalamat ka. Alisin mo yung galit sa puso mo. Makontento ka. Para mangyari yan, huwag kang maging makamundo. Alisin mo ang dapat alisin sa buhay mo. Mararamdaman mo ang kapayapaan sapagkat maghahari sa buhay mo si Kristo. Maliwanag ang sabi ng Panginoon, if you love me, you will obey my commandments. At ako at ang Ama ay mananahan sa iyong puso. Ito sana ang kagalakang hilingin natin. Kasi it's just a matter of time. May mga sufferings at problems na darating. Bago dumating, sikapin natin ang Diyos ay talagang nasa puso natin. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ginang Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Alam niya ang pinagdaraan. Alam kong di rin ginang Diyos ang samo ko sapagkat alam niya, kilala niya ako. Nababasa niya ang laman ng puso ko, ang mga pangarap ko, ang mga kinatatakutan ko, ang mga ikinalulungkot ko, ang dahilan ng pagluha ko. Kilalang kilala niya ako. Di man ako magsalita, alam niya ang kailangan ko. Bigit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong manahan ka sa puso ko. Matalikuran ko na nawa ang mga kasalanan ko na para kong naaalagaan sa buhay ko sapagkat hindi ko magawang layuan. Tulungan mo kong mawala ang galit, ang hinanakit, ang selos, maging ang pangamba sa puso ko upang ikaw na talaga ang manghari dito. Tulungan mo ko, Panginoon, na mapaghandaan ano man ang mga problema na pwede kong mapagdaanan sapagkat sigurado namang darating ang mga yan. Bago pa dumating, tulungan mo kung maramdaman na ang presensya mo sa puso ko, sa pamilya ko, sa buhay ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Tamang nalulungkot ka, tamang natatakot ka. Totoo yan. Hindi mo maititina yan. Hallelujah! Pero kahit totoong natatakot ka, nalulungkot ka, nagagalit ka, tandaan mo na ang emosyon mo, ang sitwasyon mo ay mawawala. Maglalaho, magbabago. Huwag mong panghawakan yan. Huwag mong kapitan yan sapagkat ang tanging totoo, mahal ka ng Diyos. Kaya mayroong magandang mangyayari sa iyo. Weather lang naman ang panahon, pero hindi ang pagmamahal sa iyo ng Panginoon. Kahit tag-araw, mahal ka niya. Kahit bumabagyo, mahal ka pa rin niya. Tandaan mo yan, kapatid. Huwag kang palinlang sa diablo na nais kang ipako sa kalungkutan mo, sa takot mo, sa galit mo.
hayaan mong mawala yan. Ipagpasa Diyos mo yan. At maniwala ka, may maganda pang plano para sa iyo at para sa iyong pamilya. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Difficulties of life, let us pray to the Father that we may hold fast to what endures, the love and joy found only in Him. In joyful hope, let us pray. Lord, bring joy to our hearts. Lord, bring joy to our hearts. Fill with the spirit of knowledge and fear of the Lord all our church leaders, that they may exercise their authority in the church with tender mercy, justice, and love, we pray. Lord, bring joy to our hearts. Through humility and love, may our government leaders set aside their selfish desires and petty grievances, that they may lead the people entrusted to their care toward unity and peace, we pray. Lord, bring joy to our hearts. As we go through this season, may our longing for the Messiah find us watchful in prayer and active in works of charity, especially to those who are sick, we pray. Lord, bring joy to our hearts. Heal us, our memory, emotions, body, and soul, that our lives may be found always worthy to praise you with joy in our hearts, we pray. Lord, bring joy to our hearts. Welcome with joy our departed brothers and sisters into your kingdom, where all tears, sickness, and anxiety are wiped away, we pray. Lord, bring joy to our hearts. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. Kindly include the special intention of Edna Libunao Lavinia, Crisanta Manlapas, for the quick and full recovery, both in mind and body, of Sister Terry, Father Check, Father Luciano, Jackie Lu Lomboy, Karina, Nani Leon Shekefara, Juliet, Rudy Gonzalez, Alona. Let us pray to the Lord. Lord, bring joy to our hearts. O Lord, may you truly bring joy in our hearts. In your mercy, grant our humble pleas that we may be found worthy on the day of Christ Jesus, where true and lasting joy is found. He who lives and reigns with you and the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Pag-aalay. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin.
basbasan, upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ng buhay na walang hanggan. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubuhan mainam. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap. Sa iyong dambana ay inahain, tinapay at alak ay tuspasan, upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ng buhay na walang hanggan. Sa iyo ako kain ng aking pasasalamat sa banal na pangalan ng Panginoon. Ako ay tatawag. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap. Sa iyong dambana ay inihain, tinapay at alak ay paspasan, upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ng buhay na walang hanggan. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubungang mainam. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap. Sa iyong dambana ay inihain, tinapay at alak ay paspasan, upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan. Sa iyo ako maghahalin,
Salamat namin, mga bunga nagsisikap sa iyong baga ay inihain. Tinapay at alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan.
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya, asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simpahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming ipagdarasal. Iyuko natin saglit ang ating ulo, ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Pakisama po si Joyce, Edsel Lomboy, Anita Juan, Nene Loleng Zeni, Amang, Louie, Benjamin Nelly, John Gaso, Maria So, Jose, Soyralito So, Salito Persico, Diyos. Gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Awan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkintapatan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos,
Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa Diyos samang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa lahat ng kasala sa amin at huwag kami ipaintulot sa tukso at iadyahan mo kami sa Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, Holy Spirit. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Narito sa harap natin ng Panginoon, ng ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Pagdating liwanag niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakapan. Kaligtas ay naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating. Sa ating pag-isip, may liwanag na magniningning, nadarama sa ihip ng hangin. Hudyat ang kanyang pagdating, ihanda ang ating sarili. Kaligtasan nawa'y makamit, nagagalak kami magpupuri. Pasasalamat sa kanyang pag-aari, sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakapan.
sasabingin. Hanggang sa huling sandali ng aming buhay, masasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan, pasasalamat sa iyo'y aming sasalubin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, masasalamat sa iyo'y, masasalamat sa iyo'y, masasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating souvenir shop, sa mga nag-aalay ng alkansya. Walang hanggang pasasalamat. Maraming po salamat. Sana po ay tangkilikin din natin ang Sri Nelson na crown, lalo na ngayong magpapasko. Isa sana sa ating maging regalo ay yung mga bagong t-shirt natin at sweatshirt at riding jersey na hindi naman po tayo mapapahiya. Nakaporma na sila, nakapagpapalagana pa sila ng mensahe ng mabuting balita. Salamat. Thank you for sharing our life masses. Tapos ang pag-share din natin ating mga videos, ng ating mga reflections. Nakatutulong po ang lahat ng ito para ma-maintain natin ang simbahan, para makapag-promote tayo ng devotion sa Our Lady of Lasalet, sa pagbibigay ng mga free images, at sa pagtulong natin sa iba, lalong-lalo na sa ibang mga simbahan, parokya. Right now, nakapagpapagawa po tayo ng mga chapels. Salamat po sa mga nag-offer na ng spaghetti package natin. Bawat simbang gabi ay meron tayong suggested na offering. Ito po ay sinasuggest natin, in-encourage para maging pare-pareho at para maging mas maayos at mas maganda yung ibibigay nating regalo para sa mga kapuspalad nating mga kababayan ngayong magpapasko. Ngayong unang simbang gabi, spaghetti package. Ang magsisimula ang simbang gabi mamaya po, 6 p.m. Para naman sa Misa de Gallo na simbang gabi rin naman, bukas ito ng 4 a.m. Okay? So maraming salamat po sa inyo. Nandyan din po sa labas yung tinutulungan natin na magpapa-liver transplant ng anak. Maaaring tulungan din po natin sana. Salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain tayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din. Aming iniaalay ang
ay walang sitamis, pagsintang sa palinis, sa'yo ang langit. Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, ang pag-ibig na walang